Hello. Good morning everyone. Nagbabalik na naman si Mama Che at nandito na naman tayo sa ating garden. So, ang plano ko ngayon is magtatanim ako ng mga ilang seeds for this month and then itutur ko muna kayo sa garden and ang plano ko kung anong gagawin ko today. Take a look muna tayo sa ating garden. Ito yung isang raised bed. Nagtanim na ako dito ng mga potato, Charlotte na variety tsaka alote na potato. Raised bed to ng strawberry and may interplanting ako dito na garlic overwintering. Tumutubo na sila. And yan, more strawberry and isang raised bed din yan, strawberry at sa gitna sa kanila is nagtatanim din ako ng onion. Yan sila. Yan. Yellow tsaka red onion. So nagtatry lang ako. Kasi marami akong natanim na extra na mga onion. Kaya naisipan ko na itanim na lang sila dito banda. Ito yung overwintering na garlic and so far, 100% nag-germinate lahat sila. So dalawang variety to. Yung isa is yung hard neck and then yung isa is soft neck. Yung soft neck is yung bili ko. Nakalimutan ko anong pangalan yan nung isa. Pero itong hard neck, hindi ko alam kung anong pangalan to. Kasi nabili ko lang to sa tindahan. Tapos, since then, nagtira na ako ng ilang peraso ng mga garlic para itanim ko. And ito, supposed to be ito, aking tomato raised bed. But then, nagkulang ako sa aking area. Kasi ang dami ko palang potato na sinisave at hindi ko sila maitanim doon banda kasi hindi deep yung raised bed. So naisipan ko na lang na this year hindi ako magtatanim ng tomato dito. Instead, tinanim ko yung mga potato dito, yung mga tira. Actually, may natira pa akong ibang potato but I will plant them sa mga pot. Yan, yung mga extra kong pot na yan. Yeah. And dito naman, nakapagtanim na ako ng aking mga brassica. Naglagay muna ako ng fleece dito and I will put them fleece hanggang lumaki to sila. Dahil nga sa mga butterfly cabbage. May beetroot na yan dyan. Ibang klaseng brassica yan andyan. May broccoli, may cauliflower, may heart cabbage, and may pak choy dun banda na purple yung color niya. So let's cover it. Dito naman, ito yung area ko na walang raised bed. Kasi maganda yung lupa dito. Makapagtanim ako direct sa soil na hindi ko na kailangan mag-raised bed. Which is very nice actually. And yung rhubarb dito, ayan, tumutubo na sila. So, looking forward yan. And may mga strawberry akong natira dyan. Yan, dami kong strawberry this year actually. 5 variety. And ito yung asparagus. Dalawa lang sila so far but may binigay sa akin yung stepfather ko. Madaming asparagus. So I will plant them in this area. So magiging asparagus race area to dito banda. Mga siguro 2 or 3 rows for asparagus. And the rest is dito ko itatanim. Yung natira ko pang brassica nandun sa greenhouse. And ito naman, isang empty na raised bed. Dito ko itatanim yung aking mais tsaka yung pumpkin, kalabasa. And ito naman, may naka-cover dito. Ito yung aking, dito ko tinanim yung mostly na mga onion ko. Ayan, ayan sila. Oh, dami yan sila. Ayan. Actually, 3 klase na onion. Red, yellow, tsaka yung shallot na variety. Ito yung aking bagong greenhouse. I am still not finished yet kasi nagkamali ako sa pagkat ng aking plate. Kaya na-stop yung pagtatrabaho ko. Hindi ako makapag-continue kasi mauna muna to sila bago maglagay ng cover dyan. Pero nag-order na ako and dadating ngayon kaya ako'y lalabas sa garden kasi ang isang major na gagawin ko for today is i-level down ko to sila dito. Medyo bulky siya. So I have to remove especially that area where I will put my other raised bed. Ito yung isang raised bed. Kasi kailangan ko magdig a little bit down sa area na to kasi tingnan nyo, may gap siya.
So pag magdig ako a little bit dito, possible na mapupunta maano ko siya na mako-close ko lang kahit na hanggang man lang dito para hindi masayang yung space. Or maybe I will just leave it like that if I have enough more space. So may isa pa akong raised bed doon na I have to install, pero later na pag andito na yung cover. And punta tayo doon sa loob ng greenhouse. Ang bunso ko is very eager na siya. So nakapagtanim na ako ng mga salads dito, pak choy. And the other day nakapag-harvest na din ako ng pak choy. Kasi yung ibang pak choy ko dito is overwintering. Ito siya. Overwintering to siya. Tinanim ko to ng November. And it's going to flowering na siya actually. So hinarvest ko sila the other day para kainin. Habang pwede pa silang kainin. Ayan, mga salad, overwintering din to siya. Nag-survive, grabe. Ang tigas din tong salad na to. Pero iyan, hindi yan overwintering. Kaka-transplant ko lang yan. Tsaka yung mga purple na pak choy, transplant na yan. May natira din akong mga onion. Ayan siya. Diyan ko na rin siya nilagay at itatanim ko dyan para hopefully na mag-seeds sila para makapag-harvest ng seeds. Uy, tumubo na oh. So nabuhay, kala ko talaga to namatay to sila. Kasi nakalimutan kong ilagay doon sa, ipasok sa loob ng greenhouse. Nasa labas to. Late ko lang to siya na ipasok mga January or February kung saan sobrang frozen. Pero parang sad ako dito sa aking dahon na ito. Parang namatay siya. I need to find some place for this talaga. Kasi nung last month, binuhat ko to siya. Nag-rootings na pala siya pababa. Kaya naputol yung mga roots siguro nila. Kaya to namatay. Hopefully babalik yan siya. Hopefully talaga cross finger ako. So lagyan muna natin ng tubig. Nagbabak sakali na tutubo yan para hindi na ako nabibili ng bago. So ayan. So dito sa loob ang plano ko is more on tomato tsaka pepper. Dito sa side na area is tomato and then sa back side is yung pepper. Kasi yung tomato is mahaba siya para maano ko siya sa taas, mahang. Kasi pag banda doon, mahihirapan ako. And ang pepper is hindi naman sila hahaba, so it's good for them sa sa outer side. And dito banda, hindi ko pa nalinis, hindi ko pa nasimulan. Nagiging stuck area muna to siya. Lilinisin ko lang tong area na to, i-prepare ko tong yung soil after na magawa ko na yung greenhouse ko. Kasi marami akong mga soil dito. Yan. Ilalagay ko to sa ilalim ng raised bed pang fill up sa mga soil bago ako bibili ng mga compost soil para i-fill up doon sa sa raised bed ko. And andito na yung aking mga pak choy, yung aking mga brassica plants. Ayan. Lumalaki na sila. Galing to sa loob ng bahay, but since nawala na akong enough space, so I decided to move it here. And they are very cold hardy. And I have more brassica here. I think I have a Romanesco, heart cabbage, cauliflower that I need to plant soon. But I have to prepare the soil first. So I think they are very, very, very ready to move outside na. And yan. Ito yung hanging strawberry ko. Experiment ko to siya. And if makikita nyo, ayan, nakahang sila sa taas. Hoping na makapag-harvest ng early dyan. So, I'm not sure kung makikita nyo. So, for example, dito, oh. Yan, malabong na yan siya. So, may 5 variety din to sila na strawberry. Ayan. So, ang plan ko today is magtatanim ng mga seeds. Isa na dito yung peas na overnight ko to yung aking peas para madali siyang ma-germinate. Ayan. And yung mga seeds na itatanim ko, isa na yung peas and itong okra. Ayan. So, magtatanim na din ako ng cucumber. Ito yung pahaba na cucumber. And ito yung snacks na cucumber. Gustong-gusto to ng mga bata. So, itatanim ko yan siya. And ito siya, heart cabbage.
na purple yung kulay. Nagtanim ako dito pero hindi ata nag-germinate. So, ewan ko ba kung bakit. Walang nakalagay doon sa mga heart cabbage ko na purple yung kulay or red. So, mag-try din ako magtanim yan. And sa mga direct sowing ko, later na to siya. Ayan, radish. And ito din siya, radish. And yung carrots din, nagda-direct sowing na rin ako niyan. And ito, siya. Masarap to sa maggagawa ng soup. Ayan. So, nag-ready na ako ng aking mga soil. Tinulungan ako ni Bunso kagabi para i-prepare yung aking soil para sa aking peas. Ayan, ito siya. Naglagay ako ng water dito pero hindi pa ata nag-observe lahat kasi hindi pa siya wet. So, I'll just have to wait. And dito banda rin. So, I have to remove the excess water. May mga excess water dyan dito sa ilalim. Ayan. So, first time ko mag-try ng ganitong pag sosowing, mga blocks na ganyan. Ayan. Kasi nag-try lang ako bumili kung okay ba siya. Plano ko sana dito is yung pepper or tomato, pero mas gusto ko yung nakalagay lang sa block tapos ano ko siya. Tawag nito tapos ita-transfer ko sila sa individual cell pag may tumubo na. Pero this time gagamitin ko to siya para sa aking mga cabbage and then sa cucumber kasi sayang naman pag hindi ko to magamit. So, ayan. So, let's start na. Ayan, tatawagin ko na yung bunso ko kasi kanina pa yun siya panay na nasasabi na magtatanim na daw siya. Kahapon pa lang siya actually kagabi na gusto niyang magtanim na. Gusto niyang tumulong magtanim. Stay at home to siya kasi nagkaka-chicken pox yan siya. Ayan. Yeah. Det är fint. Har vi inte någon här? Jo, där inne. Det är bara en gul. Ja. Det är så fint. Yeah. Ika. So, matagal lang kami matatapos dito. Kasi itong maliit na kamay, Lille. hindi ganun kabilis. Stor. Ayan. Så lägg den 2 till andra. Det här. För det där är extra. Så lägg det bara 2 tyvärr. Alltså någon av dem. 2, 20. Ja. Ja. Och där är mer här. Vi tar bara 2 till andra. So, may mga extra pa ako itong maliliit. So, sinabi ko kay Bunso na maglagay na lang 2 sa mga cell. Hindi lahat pero 2, yeah. 20. So, tatakpan natin to. Ayan. Det är okej. So, ipapasok ko to sa loob ng bahay. Doon under sa sa heat mat ko para madali siyang tumubo. So, yeah, tapos na yung aking snappy. So, move naman tayo sa iba. So, next na itatanim natin is yung long cucumber. 4 lang yung itatanim ko dito. And crossing finger na mag-germinate sila. Uy, green yung kulay niya, oh. Tingnan niyo. Long cucumber. So, sa gitna is yung heart cabbage. Tingnan yung seeds niya, oh. Super, super tiny. Ewan ko kung makikita niyo. Yan siya. So, 2 seeds each, cell. Yan. Tapos, next is itong snack cucumber. Ito hindi green ang kulay. So, iisa lang din yung itatanim natin dyan. So, may natira pang 4
for next year. Or maybe sa winter. Nagtanim ako nag-experiment kasi ako. Nagtanim ng snack cucumber sa winter. And success siya, nakapag-harvest. Actually, until now, buhay pa siya doon sa loob. Walang masyadong bunga kasi nga, nasa loob ng bahay, walang enough sunlight. Nagdidepende lang sila sa grow light. Yan. And yung last is yung ating okra. Yan. Lipat natin to para makita niyo. Ito yung seeds ko from last year. Kaya uunahin ko to. And I think mag-e-expire na din to siya soon. 2026, this year, mag-e-expire to siya. Ayan, ito yung seeds niya. Siguro maglalagay ako ng 2, no? Tapos, ititrim ko lang kung sino yung nag-germinate or yung very strong. I don't need much actually. Kasi wala akong enough space para pagtaniman sa kanila. Hindi ko pa tinanggal yung water dito sa loob para ma-soak siya at mabasa. Para mag-contact sila sa soil. So, ipapasok ko din to sila sa loob under, sa heat mat ko para mabilis silang mag-germinate. So, mamaya ko pa to sila ipasok sa loob. Ayan. Kasi mainit dito mamaya. So, I think magwa-warm up sila dito sa loob ng greenhouse. So, ayan. At ako'y lalabas na doon para i-level up ko yung soil sa aking bagong greenhouse. So, punta tayo dito sa natapos ko. Yung greenhouse. Kahapon ko pa natapos to, hindi na ako nag-video kasi gabi na kami natapos ng asawa ko. Hindi pa siya tapos pero may progress. Ayan. So, dumating kahapon yung order ko. Ito siya. Kaya nailagay ko na. Ayan. So, may greenhouse na kami. Soon. Yan, ito. So, ang kulang na lang is yung dito banda. So, isang trabaho na lang at ito'y matatapos na. Ito, tapos na to kahapon. Yan. So, tinulungan ako ng asawa ko kasi hindi pwede nang mag-isa. And ito yung pertahan. Yan. Yeah. Very strong, di ba? And ito yung ilalagay namin. Hindi pa namin yan magawa today and hindi din sa weekend kasi trabaho ako sa weekend and yung asawa ko din is trabaho. So pagdating ko bukas galing sa trabaho, matutulog ulit yung asawa ko kasi galing trabaho niya, night shift kasi siya. So sa morning at the same time is titingin siya sa mga bata kasi nasa bahay yung mga bata. So, yeah, I guess yun lang for today's video and i-update ko na lang kayo next time sa progress. So, thank you everyone for watching. See you next time. Bye-bye.